Pataas mo yung dalawang tuhod ko, Jeep. Nanginginig katawan mo. Taas mo yung tuhod ko, dalawa. Pataas. Tataas ko? Ang dalawa. Ito? Tataas ko? Tatayo. Kaya ba? Oo. Hindi, wag na. Igano mo na, i-relax mo na lang muna. Ba't kanya ba salita mo? Ba? Yes mga kapobre, siya po pala si Nestor King Jr. ng taga East Shine Residence, Barangay Plaza Aldea, Tanay Rizal. Isa pong relocation site dito sa East Shine po sa Barangay Plaza Aldea. Actually mga kapobre, siya po nakilala ko po siya nung lumipat kami dito since 2017. Talagang nakilala ko po siya na talaga may sakit po sa pag-iisip. Actually po, bilang may puso po talaga na mission ko po talaga is tumulong sa mga senior citizens, sa mga PWD at sa mga nangangailangan. Hanggat mayroon po ako, tumutulong po ako. Since nakilala ko po siya, talagang nag-focus po ako sa kanya. Isa po siya sa magiging mission ko po na sana mapagaling ko ito balang araw. Actually mga kapobre, ngayon pong araw na ito nagulat po kasi nung bibili po ko ng pagkain namin at dadaanan ko siya at sisilipin ko po kung may pagkain kasi araw-araw po ako nagbibigay ng pagkain sa kanya, kung ano kailangan niya, hanggat kaya ko ipoprovide, pinoprovide ko po. So nagulat po ako mga kapobre sa sitwasyon niya, hindi na po siya makagalaw, nagbubula po ang labi niya. Ako po yung gulat na gulat, shock na shock po ako kasi ang mission ko po dito sa taong to is talagang gusto kong gumaling, kaya po ako nag-isa rin ako, isa siya sa mga pinupokus ko nung gumaling. Actually gumaling na po talaga siya. Nagulat lang po ngayon, hindi po makagalaw. Natagpuan ko po siya dito lang po sa labas ng bahay niya, nakakalungkot. Ito po siya that time, last month lang po, yan, kasama ang nanay niya is magaling na po siya, kaya nga sabi ko nga, sulit po yung tulong ko sa kanya. Pero sad to say po ito, nakikita ko nagulat, masakit po sa puso na nagbubula po ang labi niya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi na makagalaw ang katawan niya, tapos natagpo ako sa labas ng bahay, kaya tunghayan na po natin ang kanyang kwento. Nagulat ako sa kanya, hindi makagalaw po, hindi magalang buong katawan, naglalaway. Nabigla ako mga kapobre. Ano ba nangyari sa iyo? Ano ba kinain mo? Opo. Nahirapan ka? Nahirapan ka ba? Dami mo yata kasi kinain na bitsi Ha? Ulo mo? Ano? Titingnan ko ulo mo? Tingala kita? Paunan? Ayos na. Nagagalaw mo ba kamay mo? Gamot sa buka ba gamot? Dapat yung gamot sa iyo galing. Naihi ka pa. Galaw mo nga kamay mo, galaw mo kamay mo. Ganun mo. Kabila. Itaas mo. Hindi na nataas? Naihi ka na.
magpapainom na walang reseta? Nasaan ba yung ano? May short ka ba? Gamot ko lang. Antayin ko mama mo. May gamot may short ka ba? Kanino to mga short? Yes, ito nga mga kapobre. Actually po, humingi siya ng gamot. Sabi ko hindi pwede ako magbigay ng gamot. Kahit gusto mo, hindi pwede dahil sobrang sakit po daw ng ulo niya. Hindi po ako makapag-decision dahil wala po ang kanyang magulang. Siyempre po, ang tanging magagawa ko lang po is first aid, ayusin po yung kalagayan niya. Naihi po siya, sobrang panghina po. Yung hinigaan po niya is basang-basa na po. So pinilit ko po o talagang pinalitan ko po siya dahil sobrang panghi po talaga. Although hindi na po ako nandidiri sa kanya, sanay na po sa kanya, sanay po tayo sa mga ganyang sitwasyon, kaya pinilit ko po siyang palitan ng short. Hindi ko po siya pinagbigyan na uminom ng gamot dahil hindi naman po allowed ako na magbigay, although inatay ko talaga maggulingan para makapag-decision. So ang ginagawa ko lang po ngayon mga kapobre is palitan po siya ng short dahil napakapanghi po talaga. Gusto niyang magsalita pero hindi siya makapagsalitan maayos kahit ako nahirapan po, minsan mahina at iba na po ang pag-uusap niya. So napakahirap po na sitwasyon niya mga kapobre. So ito, sabi ko palitan kita, ang hirap ng talagay nga kasi nasa labas lang po siya ng bahay mga kapobre. So kahit gusto ko mang itakbo siya o ano, hindi po pwede mag-decision dahil may pamilya po yan. Yun nga po mga kapobre, ang tanging magagawa ko lang po is yun nga, since 2017 hanggang ngayon po, grabe po ang paghihirap ko po, ang pag-alalay sa kanya, pag-support sa kanya. Hindi ko po siya kamag-anak, kakilala ko lang po siya. Pero yun nga po, sa pobreng vlogger, sa puso ko po talaga kahit bata pa ako tumulong sa nangangailangan, sa nakikita na nangangailangan ng tulong. Although hindi po ako mayaman, pero kung ano po kaya kong iabot, itutulong ginagawa ko po. Ganun lang po ang mission ko po sa buhay. So ito nga po si JR, talagang na-shock po talaga ako mga kapobre. Hindi po ako makakapaniwala dahil kahapon lang pumunta siya sa bahay. Tatawag kasi yan pag nagugutom niya. So kung ano meron ako, binibigyan ko siya. So nakakalungkot lang talaga mga kapobre dahil ako po mismo nabigla. Hindi nakahiga na po siya sa loob ng bahay. Hinarangan na po yan sa kalsada para hindi po mainitan at wala din po kanyang magulang. So napakasakit po sa akin dahil ilang taon ko din po siyang binabantayan, inaalagaan. So yan nga po, pinalitan ko na po siya ng short. Nag-iisip po ako, di ko alam kung anong pwedeng gawin o ano dahil yun nga po, hindi po kasi lahat ng vlogger mapipera. Ako po vlogger po na mahirap lamang. So hindi po vlogger na yun po katulad ng iba na mapera. Simple lang po tayo, ang mission lang po tumulong sa nangangailangan sa kapwa, sa mga senior citizen, PW at katulad nila po yan. Yun nga po, ngayon lang naikwento rin po ng kapatid niya. Actually hindi po makalapit yung kapatid niya kay Steve Buntis. Siya po daw is kahapon o isang araw para pong kinain po niya yung mga magic sarap, kaya ganun po nangyari sa kanya. Kaya po bumubula yung bibig niya, kaya po ako takot po talaga ako sa mga pwede mangyari. Ayun nga po, sabi ko nga, ba't kinain? Siguro po may time na bawal po kasi sa kanya magutom eh. Kaya po ako, kahit wala ako, minsan nag-iiwan ako ng pagkain sa anak ko na kung pupunta sa JR, bibigyan. Minsan pag busy po maghapon, hindi ko talaga siya naaabot at wala din ang anak ko sa bahay. Kaya yun ang isip ko lagi sa kanya na wag po malipasan ng gutom dahil bawal po sa kanya. So yun nga po, kwento nga po sa kapatid niya is parang kinain o inano niya yung bitchin at saka magic sarap. Kaya po yun, nagulat po, ganito na lang nangyari sa kanya at bumubula po yung bibig niya mga kapobre. So ang hirap po matanggap kasi ang tagal mo nga pong inaalagaan tapos ganun lang po nangyayari. Siguro po nagutom na siguro siya, kaya minsan sinisisi ko sarili ko, ba't wala ako that time, hindi ko siya nabigyan. Kaya pati magic sarap po talagang kinain niya at saka bitchin, basta pagkaintindi ko bitchin at saka magic sarap na pinakailaman. So yun, tinanong ko din siya, naglugaw daw siya pero napakaraming magic sarap ang nilagay niya. So kaya po ang yun nga, potassium, hindi maintindihan. Basta yung magic sarap na madami po daw ang kinain. Yung nga mga kapobre, tinaas po natin ang paa niya, yung paa niya bumibigay, bumabagsak. Yun nga, nakikiusap siya na itaas ang paa. So pag tinataas ko bumibigay, talagang wala na po siyang pwersa.
Kaya yung mga kapobre talagang hindi ko siya maiwan-iwanan sa kanya kalagayan. Manghirap mga kapobre, manghirap po ng sitwasyon niya. Para sa akin po, ang tagal ko nagsuffer dito, tapos ito lang makikita ko, napakalungkot po talaga at masakit sa puso at sa dibdib na makita mo yung inalagaan mo, na binigyan mo ng time, oras para gumaling lang. Sana kung may anak man tayo ng PWD o mayroon pa problema sa pag-iisip o senior citizen, sana naman po bilang pamilya, wag naman po natin silang hayaan na o pabayaan sa kanilang sitwasyon, dahil marami po akong na-encounter na mga ganyan na iniiwanan, pinapabayaan. Napakasakit po kasi pamilya po natin yan. Magiging lesson na po natin, basta nakakita tayo at lalo kamag-anak po natin, pakiusap naman po sana, bantayan at alagaan po natin hanggang sa huling hininga nila. Ganun lang po yun, kasi sa akin po ang dami ko po na-encounter na pinapabayaan po talaga. So mahirap po yun po yung mission ko sa ganun, tas makikita ko napakasakit po talaga. Mahirap na po magsalita, mahirap na po mag-comment, pero para sa akin po sana po mahalin po natin, kasi pamilya po natin yan. Pobreng lagi lang ako, pero puso ko'y buo para sa inyo. Sa likod ng kamera, luhay di kita. Sa bawat kwento may hapdi at pag-asa. Senyor na nangungulila, PWD na tahimik lang. Ako'y narito, may kaunting tulong. Kahit ako'y kapos, di kayang tumanggi. Kung may sobra, ibinabahagi sa mga nawalan, sa mga wala. Pobreng vlogger lang, pero puso'y sagana. Mga may problema sa isip, ligaw sa daan. Mga walang bahay, ginawang tanging kumot minsan. Hindi man milyon ang aking hawak, pagmamahal at malasakit, yan ang aking sandata. Kahit ako'y kapos, di kayang tumanggi. Kung may sobra, ibinabahagi sa mga nawalan, sa mga wala. Pobreng vlogger lang, pero puso'y sagana. Gusto ko lang magbigay kahit konti lang, maging inspirasyon sa kahit sino man. Hindi ako sikat, pero handang makinig. Tinig ng kalsada, di dapat balewalain. Kahit ako'y kapos, di kayang tumanggi. Kung may sobra, ibinabahagi sa mga nawalan, sa mga wala. Pobreng vlogger lang, puso'y sagana. Pobreng vlogger, para sa nang